Ayan mga kapatid, so sa oras na ito, ako ay muling nagbabalik sa inyo dahil mayroon na naman tayong bagong pag-uusapan o mahalagang pag-aaralan sa oras na ito. At bago natin magpatuloy mga kapatid ay kung bago ka pa lang o hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko ay maaari ka nang mag-subscribe. At wag na rin kalimutan i-click ang notification bell para sa mga susunod kong ituturo o mga video i-upload ko ay lagi kang update. So ayan, at nagpapasalamat ako mga kapatid sa patuloy na suporta, patuloy na panunood sa aking mga video. So yun nga po mga kapatid, ang mahalagang pag-uusapan po natin ay how to appeal for disabled AdSense account. So paano ba mag-apila sa mga na-disable po na AdSense account? So yan po ang ituturo ko mga kapatid, kung paano at kung ano ang tamang paraan para sa pag-apila. So mga kapatid, yun nga po. So mayroon tayong form na ibinigay po ni Google AdSense, at itong form na ito ay gamitin lang po natin at sagutin po natin ng tama para sa ma-accept po o matanggap po ang ating apila at ibalik po ni AdSense ang nawala po nating Google AdSense account. So sa ngayon mga kapatid, di ba alam naman po natin na marami nang na-disable, marami nang na-demonetize, gawa po nga ng sinasabi po na traffic violation. So ano nga ba yung mga traffic violation mga kapatid? So dahil hindi po naman nakasaad, hindi naman po sinasabi po ni Google AdSense o si YouTube kung ano po talaga ang tunay at ano ang mga dahilan. So maari mga kapatid, ang mga kadahilanan mga kapatid ay yung yung mga manonood po natin sa sarili nating video. Kung ang payo ko lang mga kapatid, ang advice ko lang po kapag manood po tayo ng ating mga sariling video ay gawin lang po natin ng tama at sundin lang po natin ang tamang procedure para hindi po tayo lumabag sa alituntunin po ni Google AdSense. Dahil alam po ni Google AdSense lahat ng mga activities po na ginagawa po natin, alam po ni YouTube po yan. So wala po tayong maitatago sa kanila. So ang pangalawa mga kapatid ay maari po rin mga kapatid yung pag-share po natin ang mga video po natin sa mga social media. Hindi natin alam pero baka malay po natin na ito po ang isa sa mga violation po natin na nagagawa. So iwasan po natin mag-share sa mga video po natin sa mga social media para hindi po tayo magaya po ng mga ibang kasama po natin. So ang susunod mga kapatid ay siguro pwede rin po na mangyari ng mabayulit po tayo kapag tayo po ay nakikipag-watch-watch o patuloy po tayo nakikipag-watch-watch sa kapwa po nating YouTuber. So ang payo ko lang din po ay iwasan po natin para po tayo ay hindi mabayulit o hindi po tayo magka-violation sa alituntunin po ni Google AdSense at saka si YouTube. At ang susunod mga kapatid ay yung tinatawag po na click to click o ads to ads. So yung nga po mga kapatid, iwasan din po natin yan para hindi po tayo magaya sa mga na-disable po na Google AdSense account. At huwag tayong magmadali na tumaas ang ating mga revenue. Dahil kapag sinasabi ko na nga, kapag minabadali po natin nakuha ang lahat ng bagay o anumang bagay ay madali itong maglaho kapag hindi po ito nakuha ng tamang paraan. So yun nga mga kapatid, at yung mga paggamit po ng mga iba't ibang application, yung mga dinadownload po natin sa mga application ay nakikita po rin po yun ni YouTube at si Google AdSense na alam po natin. At yung mga gumagamit po na mga application ay talagang lumalabag po tayo sa lituntunin po ni Google AdSense kapag patuloy po natin ginagawa ito. So yung mga kapatid, umpisahan na po natin kung paano ba ang tamang pag-apila sa sinasabi po na form o invalid traffic appeal form. So unang-una mga kapatid, ang ating sasagutin ay ang nakalagay po dito ay this form can be used to appeal account disablement decision made by Google Ad Traffic Quality Team. So ang form na ito ay ginawa lamang po ng Google AdSense team. So sila lang po ang nagbigay nito. At yung nga po, mayroon yung mga katanungan po dito na kailangan po natin masagot ng maayos.
kailangan po tayong magpaliwanag ng maayos para tanggapin po ang ating pag-aapila. So ang unang tanong dito mga kapatid o ang una nating sasagutin ay ang please enter your name. So ang ilalagay po natin mga kapatid ay hindi po pangalan ng ating mga channel kundi ang totoong pangalan po natin. Kung ano po yung nilagay po nating pangalan nung po tayo, gumawa po tayo ng Google AdSense account, yun po ang ating ilalagay. So ang pangalawa mga kapatid ay please enter your publisher code. Ilagay po natin dito sa column ang publisher code. Saan ba makikita ang publisher code mga kapatid? Ayan, titingnan po natin doon sa Google AdSense account po natin. Dahil hindi po natin makita ang email po o yung email po ni Google AdSense, nandun po yung publisher code. I-copy paste lang po natin o i-kopyahin po natin at ilagay po natin dito sa column na ito mga kapatid. So ang susunod mga kapatid ay contact email address. Yung email address po natin, yung Google AdSense email address at saka yung YouTube natin, yung email address po natin sa YouTube, yan ang ilalagay po natin mga kapatid. At tingnan po natin mabuti at huwag po tayong magkamali sa mga sinasagot po natin sa mga column dito. At yung nga po mga kapatid, may tanong dito na example URL or application ID where you have placed your ads. So sa Tagalog, mga URL or application or apps ID kung saan mo nilagay ang iyong mga ads. So, kung nakapag-download ka ng mga application na ginagamit mo at dito mo inilalagay yung mga video mo o yung link ng video mo, yan ilagay mo kung anong application po yan mga kapatid. Ayan. At ang susunod, URLs or apps ID where you intend to place the ads. At sabi dito, should be active. So sa Tagalog, mga URL or apps ID kung saan mo balak ilagay ang mga ads at dapat ito ay aktibo. Ayan nga po mga kapatid. At kung ikaw ay gumagamit po ng mga apps na mga ganyan, ay yun pong ilalagay mo kung ano pong pangalan ng apps yan. So ang susunod po dito mga kapatid ay, have you ever purchased traffic to sites, mobile apps, in or YouTube channel? Ayan mga kapatid, no? Ang tanong dito, kung sa palagay mo ay ginawa mo, ay mag-yes ka lang. Kung hindi naman po ay sa palagay mo ay hindi, ay mag-no. So sa Tagalog, nakabili ka na ba ng trapiko sa mga site, sa mga mobile application? Ayan mga kapatid, alam ko na marami sa atin ang gumagamit po nito at maraming gumagawa nito. Kaya mag-yes lang po tayo kung ito po ay ginawa mo. At magiging tapat po tayo sa pagsagot po natin. So, ang susunod, how do you user to get your site, mobile apps, in or YouTube channel? How do you promote your content? So, ayan mga kapatid, no? Ang tanong dito sa Tagalog, paano makakarating ang mga gumagamit sa iyong site, mobile apps, at YouTube channel? Paano mo isinusulong ang iyong nilalaman? Ayan, kung paano mo ito pinopromote ang iyong mga video. So, sagutin lang po natin ng tama mga kapatid. At huwag po tayong mahiya na sumagot ng tama kung ito po ay ating ginagawa, kung tunay nating ginagawa para ang ating mga apila ay matanggap po ni Google AdSense at ibalik niya ang ating account. So, ang susunod na tanong, have you or your site, mobile apps in your YouTube channel ever violated the AdSense or Ad Manager program policies or term and condition? So ayan mga kapatid, no? If so, how? Ang sa Tagalog naman, ikaw ba ay ang iyong site, mobile apps ba ay lumalabag sa patakaran ng AdSense or Ad Manager na programa o ang mga tuntunin at condition kung gayon paano? Ayan, kailangan natin magpaliwanag ng maayos dito mga kapatid. Kailangan natin isipin, kailangan po natin yung ibigay ang ating pinaka-the best na paliwanag po natin dito, yung katanggap-tanggap po ni Google AdSense. Ayan mga kapatid, uulitin ko, kailangan maayos, kailangan detalyado po ang ating pagpapaliwanag dito. So ang susunod, what was the reason for invalid activities on your site, mobile app, in or your YouTube channel? Please provide details information about all specific reason that you believe
to be relevant in your case. So ayan mga kapatid, sa Tagalog, ano ang dahilan para sa hindi wastong aktibidad sa iyong site, mobile apps, or YouTube channel? Mangyaring magbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa lahat ng mga tukoy na dahilan na sa tingin mo ay kaugnay sa iyong kaso. So ayun mga kapatid, no? Uulitin ko, no? Kailangan detalyado talaga ang impormasyon ilalagay po natin. Kailangan detalyado ang impormasyon na dahilan po natin at ang ating kasagutan. At kailangan yung ibigay po natin yung pinakadabis na paliwanag. Kung kinakailangan na magsuri po tayo, humingi po tayo ng tawad, gagawin po natin. Para dahil sa tingin mo ay nilabag mo ang alituntunin o batas ni Google AdSense, ay talagang magsuri ka at magpakumbaba ka, no? So ang susunod mga kapatid, what change will you implement to help improve in traffic quality on your site, mobile app, in or YouTube channel? So sa Tagalog, ano ang mga pagbabago ang ipatutubad mo upang makatulong o mapabuti ang kalidad ng trapiko ng ads sa iyong site o channel mo? So yung nga po, gumawa ka ng pagbabago, gumawa ka ng ikabubuti at ipapatupad mo ito at sa palagay mo ay ito ay makakatulong sa mga kalidad ng trapiko mga kapatid. Ano nga ba yung mga dapat mong gawin? Ano nga ba ang dapat mong baguhin? Ano nga ba ang dapat mong idagdag? At ano nga ba ang makukuha aral ng mga manunood o mga kapwa nating YouTuber at sa kalidad po ng trapiko ng ads sa iyong channel? Ayan mga kapatid, no? Kailangan magbigay din pa tayo ng magagandang halimbawa at ang magagandang ano po mga kapatid, aral. At sa tingin mo na ay ito ay makapagbigay ng aral at ikakabuti ng ating channel, no? So ang susunod mga kapatid, please include any data from your site, mobile app, in or YouTube channel traffic log or reports that indicate suspicious IP addresses, referrals, or requests which could explain invalid activity. So sa Tagalog, mangyaring isama ang anumang data mula sa iyong site, mobile apps, o mag-log ng trapiko sa channel ng YouTube o mga ulat na nagsasaad ng kahinahinalang mga IP address, referrer, ayan po mga kapatid, na maaaring magpaliwanag ng hindi wastong aktibidad. So yung nga po mga kapatid, no, kailangan po natin isama ang anumang data mula sa ating mga sites na ginagamit, mula sa mga mobile application na ating ginagamit kapag ito ay kahinahinalang mga IP addresses, no. So kailangan din natin ibigay at ibigay ang buong detalyado mga kapatid, dahil ito po ang gusto ni Google AdSense. Ito po ang kanyang kagustuhan upang ibalik sa atin ang nawalang account po natin. So yun mga kapatid, at kapag nakapag-fill up ka na at nasagot mo na lahat, ay i-check mo na po yung yung susunod. I have read the entire form and provide all the necessary information. I also understand that once Google has reached a decision on my appeal, further appeal may not be considered and I may not receive additional communication from Google. So ayan mga kapatid, no? Ayan mga kapatid, maraming salamat at nawa ay mayroon tayong natutunan. Nawa ay mayroon tayong nakuhang aral sa bidyong ito, lalong-lalo na sa mga na-disable o mga kasama po natin. Ayan, ulitin ko, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Mayroon pa tayong pagkakataon mga kapatid. At kapag binigyan po tayo ng isa pang pagkakataon ni Google AdSense, ay gawin na po natin ng tama. Sumunod po tayo ng alituntunan nila. At sila po ang ating sundin, hindi po yung ating kagustuhan. Ayan po mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na panonood.